Nagsimula ang kwento sa isang batang babae na dinala sa klinika ng isang opisyal. Si Dr. Pedro ang mag-aalaga sa kanya, ngunit sigurado si Ligaya na hindi siya ang may sakit. Iminungkahi ng doktor na susuriin niya si Ligaya araw-araw, uupo siya sa likuran, at hindi dapat lumingon o sumagot si Ligaya sa kanyang mga tanong. Kailangan din niyang maunawaan na ang mga dahilan ng kanyang mga nerbyosong pagkapraning ay nakatago sa loob niya. Iniisip ni Ligaya na anumang uri ng panghahamak ang sanhi ng kanyang mga seizure. Kahit anong uri ng panghahamak, hindi ko kayang makita, at pinapahina ako nito. Nagsisimula akong magpawis ng malamig, wika ni Ligaya. Napansin ito ng doktor at tinanong siya kung ano ang iniisip niya, ngunit hindi alam ni Ligaya ang sagot. Nagtanong pa ng ilang katanungan si Dr. Pedro at natuklasan na ang imahe na nakita ni Ligaya ay kamay ng kanyang ama na dating nananakit sa kanya at sa kanyang mga kapatid. Makalipas ang kaunting oras sa tanghalian, sinabi ni Dr. Pedro sa kanyang asawa na gagamit siya ng isang eksperimental na teknika na hindi pa nagagamit ng iba. Isang uri ng talking treatment na nabanggit ng kanyang asawa. Sa susunod na eksena, ipinagpatuloy ni Dr. Pedro ang paggamot habang sila ay naglalakad. Sa kanilang pag-uusap, sinabi niyang kailangan niyang umalis ng ilang oras na ikinagalit ni Ligaya. Nang sumabog si Ligaya sa galit, itinapon niya ang kanyang overcoat, at kinuha ito ni Dr. Pedro at tinaktak ang alikabok gamit ang kanyang baston. Nag-trigger ito ng panibagong nerve attack kay Ligaya. "Tigilan mo yan. Tumigil ka na," sabi ni Ligaya. Balik sa klinika, nagpa siya si Ligaya na maglaro ng kanyang pagkain, na napansin ng nurse at iniulat kay Mang Kanor. Gayunpaman, nang pumasok si Mang Kanor sa ward, nawala na si Ligaya ngunit agad ding natagpuan sa isang kalapit na lawa. Agad na hinayla ng mga nurse si Ligaya palabas upang linisin siya. Ilang araw ang nakalipas, bumalik si Dr. Pedro sa klinika at alam na niya ang nangyari. Ayon sa mga alituntunin ng klinika, dapat tumulong ang mga pasyente sa staff. Inalok ni Dr. Pedro si Ligaya na maging kanyang katulong dahil hilig niya ang medisina. Masaya siya, kaya iminungkahi ni Dr. Pedro na baka gusto ni Ligaya na tumulong paminsan-minsan sa kanyang pagsasaliksik. Sa araw na isinagawa nila ang kanilang unang paggamot, nagtanong si Dr. Pedro habang si Ligaya ay nakatingin sa isang maliwanag na tuldok. Kailangan nilang ipagpatuloy ang paggamot na nagdulot ng panibagong atake dahil sa isang alaala na naalala ni Ligaya. Makalipas ang 2 taon, binisita nila si Fred upang talakayin ang mga resulta ng psychoanalysis. Ang pangunahing paksa ay si Ligaya. Sinabi ni Dr. Pedro kay Fred na siya ay nasa sabik sa klap-klapan tuwing nagkakaroon siya ng mga nerbyosong atake at kailangan niyang i-release ito sa pamamagitan ng pag-iisa. Iminungkahi ni Fred ang isang pamamaraan kung saan ang doktor ay kakaiba ang paglapit sa kanilang mga pasyente. Binanggit din niya na ang pananaliksik na ito ay hindi tinatanggap ng komunidad at hinulaan na kahit makalipas ang 100 taon, ang kanilang mga pamamaraan ay tatanggihan pa rin. Kinabukasan, nababahala si Dr. Pedro sa mga ideya ni Fred. Binalaan niya si Ligaya tungkol kay Fred, na sinasabi ang mga salita nito ay nagpapahina sa mga ideya ng moralidad at ang kanyang mga tagasunod ay walang mukha at mapanghikayat. Iniisip ni Ligaya na baka tama si Fred sa kanyang kaso, ngunit hindi naniniwala si Dr. Pedro sa ganitong pamamaraan ng paggamot. Lingid sa kaalaman ni Dr. Pedro, pinadala ni Fred si Tutoy Mola, isang espesyal na bisita, sa klinika upang pabagalin ang pananaliksik ni Dr. Pedro at kumbinsihin siyang gamitin ang pamamaraan ni Fred. Sinimulang ipakilala ni Tutoy Mola ang mga malaswang ideya patungkol sa mga pasyente sa isip ni Dr. Pedro. Kinabukasan, tinalakay ni Ligaya ang pamamaraan na natatakot si Dr. Pedro na galugarin at sinabing ang kanyang sakit ay talagang isang problema sa hilig sa klap-klapan. Malinaw na ang paksang pinag-aaralan ko ay lubos na nakaugat sa klap-klapan, kaya't natural na nagiging mas matindi ang aking pagkaalam na wala akong karanasan. Wika ni Ligaya, nang hindi siya seryosohin ni Dr. Pedro, hinalikan siya ni Ligaya at ibinigay ang kanyang address ng silid kung titigil siya sa pagiging mabait na doktor. Pinilit pa ni Tutoy Mola ng mas agresibo, na nagudyok kay Dr. Pedro na isipin na baka makumbinsi siya ni Tutoy Mola sa mga bagong prinsipyo. Sa huli, umalis si Tutoy Mola sa klinika, iniwan ang isang liham ng pamamaalam. Nagdulot ito kay Dr. Pedro ng paglabag sa kanyang mga prinsipyo at pagsira sa kanyang mga patakaran. Kinabukasan, nagpatuloy si Dr. Pedro sa kanyang normal na buhay, kung saan naghanda ang kanyang asawa ng isang bangka na matagal na niyang gusto bilang regalo. Pinapasalamatan siya ng kanyang asawa sa pagiging mabuting tao. "Ikaw ay mabuting tao at karapat-dapat sa lahat ng mabuti," sabi ng kanyang asawa. Bumisita si Dr. Pedro kay Ligaya upang wakasan ang kanilang relasyon, ngunit nagkaroon ng ibang takbo ng mga pangyayari at sila ay nagsama sa paglalayag. Nagsisisi si Fred na ipinadala si Tutoy Mola, ngunit natutuwa si Pedro na ginawa niya ito.
Paalala ni Fred kay Dr. Pedro na magtrabaho lamang sa loob ng siyentipikong hangganan at iwasan ang pananaliksik na batay sa pamahiin. Pagbalik sa bahay, nagsisimula ang isang bagong araw. Nagdesisyon sina Dr. Pedro at Fred na maglayag. May binanggit si Fred tungkol sa mga tsismis na si Ligaya ay may relasyon kay Dr. Pedro na agad niyang itinanggi. Pinag-usapan nila ito ni Ligaya at sinabing kailangan niyang umalis dahil sa kanyang karamdaman at para magpagamot. Sa tanghalian, tinanong siya ng kanyang asawa kung nabanggit ni Chief Robin ang mga liham na ipinadala sa ina ni Ligaya tungkol sa kanilang relasyon o paggamot. Tinawagan ni Dr. Pedro si Ligaya tungkol sa mga liham at pinanggako sa kanyang ina na makikita lamang niya si Ligaya bilang isang pasyente. Hindi masaya si Ligaya, ngunit determinado si Pedro. Sa gabi, sumulat si Ligaya kay Fred. At sumulat naman si Fred kay Dr. Pedro tungkol sa liham ni Ligaya upang tiyakin kung totoo ito. Siniguro ni Dr. Pedro na ang kanyang kabaitan kay Ligaya ay naging paghihiganti, at ikinatutuwa niyang kung kampihan siya ni Fred. Makalipas ang ilang araw, sumulat pabalik si Fred kay Ligaya, sinigurado sa kanya na hindi magagawa ni Dr. Pedro ang mga ganoong bagay at pinakiusapan siyang kalimutan na si Dr. Pedro at ang anumang karagdagang paggamot. Labis itong ikinagalit ni Ligaya. Bumisita siya sa opisina ni Dr. Pedro at hiningi ang paliwanag kung bakit hindi sinabi ni Pedro kay Fred ang katotohanan tungkol sa kanilang relasyon, na nagbabantang muling sumulat kay Fred. Tinanong ni Dr. Pedro kung bakit napakahalaga sa kanya na malaman ni Fred, at sinabi niyang nais niyang kunin siya ni Fred bilang pasyente. Makalipas ang 3 araw, natanggap ni Fred ang isa pang liham mula kay Dr. Pedro na naglalaman ng lahat ng kumpisal, ngunit tinanggihan pa rin ni Fred si Ligaya. Ang mga doktor at mga kaibigan ay sumakay ng barko papuntang Amerika. Nang gabing iyon, nagkwento si Dr. Pedro tungkol sa isang panaginip kung saan nakita niya ang isang lalaki na nakasuot ng lumang imperial na uniforme, ngunit sinabi ng isa pang pasahero na wala namang tao roon, na nagpapahiwatig na nakita niya ang isang multo. Iniisip ni Fred na baka siya iyon, na nagpapahiwatig na ang kanilang kamalayan ay konektado sa ilang paraan. Pagdating sa Amerika, masigla si Dr. Pedro tungkol sa hinaharap, habang tinawag ito ni Fred na isang palabas. Noong ika-25 ng Setyembre taong 1981, pumunta si Ligaya kay Pedro dala ang isang paksa para sa disertasyon na kailangan ni Pedro para sa kanyang libro. Dagdag pa niya, nang umalis siya sa klinika, naisip niyang maiiwan ang lahat, ngunit ngayon ay marami siyang kliyente at hindi na makahanap ng oras para sa kanyang disertasyon. Nais ni Ligaya na magtulungan sila sa kabila ng mga panganib, at tiwala si Dr. Pedro na kakayanin nila ito. Makalipas ang ilang panahon, natapos ni Ligaya ang kanyang pag-aaral, nakatanggap ng diploma, at nais umalis ng bansa. Si Dr. Pedro na lubos ng nagbago ay nakiusap sa kanya na huwag umalis. Noong ika-17 ng Abril taong 1912, tinalakay ni Fred ang gawain ni Ligaya, na pinopromote sa lahat ng komunidad. Nabigla siya sa pagbanggit ng bathala at relihiyon bilang mga kagamitan para sa mga pasyente, na sa kanyang paniniwala ay lampas sa medikal na practice. Sa madaling salita, wala tayong karapatang gawin iyon. Ang mundo ay kung ano ito. Ang pag-unawa at pagtanggap dito ay ang daan tungo sa kalusugan ng isip. Ano ang mabuti kung ang layunin natin ay palitan lang ang isang maling akala ng isa pa? Binatikos niya si Pedro dahil dito, at sinabing hindi siya maaaring magtagumpay bilang kanyang kahalili. Inalok ni Fred si Ligaya ng ilan sa kanyang mga pasyente sa isang business meeting. Nag-collapse si Fred dahil sa karamdaman. Nang gabing iyon, sumulat si Dr. Pedro ng isang liham na ipinapahayag ang kanyang saloobin tungkol kay Fred, inakusahan siya ng pag-iisip na siya ay bathala. Agad na itinanggi ni Fred ang lahat, na nagwakas sa kanilang pagkakaibigan. Noong ika-16 ng Hulyo taong 1913, bumisita si Ligaya sa pamilya ni Pedro. Nagkulong si Pedro at hindi tumatanggap ng mga bagong bisita. Humingi ng tulong si Emma, ang asawa ni Pedro kay Ligaya. Sa isang pribadong pagpupulong, sinabi ni Pedro kay Ligaya na hindi gumagana ang mga pamamaraan ni Fred at kailangan ng mga pasyente na tulungan ang kanilang mga sarili. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal kay Ligaya at kung gaano siya kahalaga sa kanya. Buntis si Ligaya sa kanilang anak. Ang footnote ng pelikula ay nagpapakita ng nangyari sa 4 na analista. Namatay sa gutom si Tutoy Moles sa Berlin noong 1920, namatay si Fred sa cancer sa London noong 1939 matapos mapilitang umalis ng Vienna ng mga Nazi. Nagsanay si Ligaya ng maraming analista sa Unyong Sobyet, naka-recover si Dr. Pedro mula sa isang nervous breakdown at naging nangungunang psychologist bago siya namatay noong 1961. Salamat sa panonood, huwag kalimutang mag-subscribe, magkita-kita tayo sa susunod na video.